Alam niyo dati masaya yung social media, pero ngayon parang araw-araw iinit na yung ulo mo, no? Itong tropa ko kasi ang hilig mag-forward ng video. Doon sa video may CEO na parang binabanggit niya na na-bribe nga daw niya yung MMDA na kahit saan daw sa Pilipinas ba yun, or kahit kailan siya magkaroon ng violation sa traffic, wag na siya mag-alala, hindi na siya mahuhuli. Tapos parang in exchange of stay sa resort niya, yung mga staff ng MMDA. Tapos ang medyo na-off ako doon, sabi niya, yung thank you Lord, parang pagka ganun kasi, di ba hindi naman mabuting gawa ang pagbabribe? Huwag na mag-thank you, thank you Lord. Medyo nakakakilawad kasi yung ganun. Tsaka dapat hindi mo na kinakwento yun. Parang ang gusto mong mangyari, mainggit pa kami, yung mga nanonood. Paano kung gayahin ka pa ng mga ibang CEO na, ay, sa MMD pala, kung ayaw natin mahuli, offer natin business ng libre. Di mas lumawak pa yung korupsyon. Sa totoo lang, hindi lang flood control yung form ng korupsyon dito sa Pilipinas. Makikita mo talaga siya kaliwat kanan. Ang hirap-hirap panagutin sa pagkakamali yung mga may pera. Pero pag simpleng tao ka, isang pitik lang parang kulong ka, isang pitik lang may kaso ka. Alam mo yun, parang sobrang unfair talaga. Kahit saan, special treatment, pagka mag-anak mo si kapitan, pagka kaanak mo si mayor, pagka mag-anak mo si senator, si congressman. Ang corruption sa Pilipinas parang naging normal Kahit sa school may ganyan, naalala ko dati. Kailan ba yung, anong grade ba ako nung nawala ng trabaho yung nanay ko? Grade 4 ata or grade 3, parang ganun. So, nasa top kasi ako. Nasa top ako. And late nakapagbayad ng tuition yung nanay ko. Tinanggal ako sa top. Nung sinabi ko sa nanay ko na, mama, tinanggal ako sa top bayaran mo yung tuition ko. Nung binayaran ng nanay ko yung tuition ko, saktong recognition day na, binalik ako sa top. Alam mo yun, may ganun talaga dito sa Pilipinas, parang, ang normal na lang niya. Tapos nanonood ako ng Showtime. May isang segment doon. Ano ba yun? Laro-laro pick. Basta yung kapatid ko yung nagsabi sa akin, maganda yun eh. Maiiyak ka doon sa segment na yun. Parang blessing yung segment na yun sa maraming mga contestant. Basta, naramdam ko yung pikon ni Vice talaga sa korupsyon. Kasi 'di ba syempre, kung sa entertainment ang usapan, baka si Vice ang pinakamalaking tax na binabayaran, 'di ba? Kaya ramdam mo yung parang, ano mo yun? Yung binabayad kong tax ni Lulustay. Tapos meron pa siyang sinabi doon na kung pagsasama-samahin yung tax niya, tax ni Ann, tax ni Jong, mga tax nila doon. Tapos direkta nilang itutulong sa Pilipino, mas gagaan pa yung buhay ng mga Pilipino kasi patadaan para tax-tax, di ba? Minsan magkakaroon ka ng ganong thinking, ano, itong tax na to, sige, bibigay ko pa rin sa gobyerno, pero diretso na sa tao, hindi na sa inyo. Parang pwede lang di ba? Nagiging desperado na kasi yung mga tao sa fairness and equality. Di ba parang nagiging desperado na yung mga tao matigil yung korupsyon dito sa Pilipinas. Kaya ano-ano na pumapasok sa utak Kaya dati di ba nung nauso tong TikTok nung pandemic, di ba parang tawa ka lang ng tawa, sunod-sunod ka lang sa trend, enjoy lang. Pero ngayon pag nanood ka ng TikTok, ang bigat talaga di ba? Dahil problema.